What's up, mga ka-recap, ito ang part 2 nanogram sa ating Dragon Ball Game series, episode 6 to 10. Kung hindi mo pa napapanood ang part 1, panoorin mo muna ito dito, at sigurado akong mag-e-enjoy ka. Tara na't magsimula. Pagbagsak ng kanilang sinasakyang spaceship, nalaman ni Pansy na isa itong error dahil sobrang dami ng laman ng kanilang cargo. Kaya't tinanong ni Supreme Kai kung ano ang dala nila at bakit napakarami nito. Sinagot naman ni Pansy na dinamihan niya ito in case of emergency, at puro ito repair equipment, medical supplies, at mga walang kwentang bagay na hindi naman nila kailangan. Inamin din ni Pansy na masyado nga siyang maraming nilagay, at nagdulot ito ng aberya. Sa huli, nagdesisyon silang iwan ang kalahati ng dala nila, at inayos na rin ni Pansy ang sasakyan nila para makapagpatuloy na sila sa paglalakbay. Pero maya-maya, sinira ni Goku ang kanilang payapang paggawa ng spaceship dahil sinabi niyang natatae siya. Dahil dito, nagalit si Pansy at sinabi kay Goku na kaalis lang nila sa castle, at bakit hindi pa siya doon tumae. Ang sagot ng ating bida ay, wala ngayon ko lang nalaman. Pero ayos lang, sanay ako tumae sa labas. Umalis na si Goku para humanap ng pwesto, pero bago siya makalayo, tinanong niya si Pansy kung may nadala siyang tissue. Kaya't pinahagis niya ito kay Goku sabay sabi, buti na lang, marami akong dinala. Napatanong tuloy si Pansy, hindi ba isa siya sa pinakamalakas? Bakit ganyan siyang umasta? Maya-maya, may nakita si Gloryu na gendarmerie plane na may nakasakay na mga sundalo ni King Goma. Habang pababa ito sa kanila, sinabi ni Gloryu na dapat nilang iwasan ang conflict dahil magiging malaking problema ito. Bumaba ang mga sundalo ng kalaban at tinanong sila kung ano ang ginagawa nila. Sumagot naman si Supreme Kai, naglalakbay lang kami dito sa Demon World. Pagkatapos nito, tinanong ng mga sundalo kung may nakita silang bata na may tusok-tusok na buhok at may dalang pulang baston. Sumagot sila na wala, at sa magandang palad, umalis ng payapa ang mga sundalo at hindi nagdulot ng problema. Maya-maya rin, natapos na si Goku at tinanong niya kung ano ang dumating na spaceship na yon. Sinabi ni Pansy na wanted si Goku at gusto siyang dakpin ng mga ito. Kaya't agad na sinabi ni Supreme Kai na sukleyin niya pababa ang kanyang buhok para hindi siya makilala. Pero sinabi ni Goku, wala rin magagawa yun ganito talaga ang buhok namin. Pagkatapos nito, nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Masaya si Supreme Kai dahil nabuo na ulit ang kanilang sasakyan, at agad siyang nagpasalamat kay Pansy. Sumagot naman si Pansy at sinabing, walang anuman, sabay tanong, totoo bang ang mga lahi ninyo ay nanggagaling sa puno? Sumagot naman si Supreme Kai at sinabing, oo. Kaya't nagtaka si Goku, kaya ipinaliwanag ni Supreme Kai na ang mga kagaya nila ay pinapanganak kada century sa Gleam Tree. Sagot naman dito ni Goku, wow, talaga ba? Ibig sabihin, halaman kayo. Pero hindi alam ni Supreme Kai ang isasagot niya dito. Tinanong naman ni Pansy kung totoong kapatid niya si Dejezu. Sinabi ni Supreme Kai na, oo, dahil pinanganak kami sa parehong puno. Kaya naman napatanong si Pansy kung bakit mas pinili ni Dejezu na manatili sa Demon Realm kaysa sumama sa kanila. Sinabi ni Supreme Kai, si Dejezu ay may mataas na ambisyon, at hindi niya nakakasundo ang mga kalahi namin. Maya-maya, tinanong ni Pansy kung may isa pang babaeng Glint sa Demon Realm. Sinabi ni Supreme Kai na si Arinsu yun at siya ang kanilang ate. Pagkatapos ng matagal na biyahe, inabutan na sila ng gabi. Bumilib si Goku dahil hindi ganoon kadilim kahit gabi na. Ipinaliwanag ni Pansy na may 2 araw sa Demon World, kaya maliwanag kahit sa gabi. Hindi rin nagtagal, nainip na si Pansy at nagtanong, wala bang hotel na matutuluyan? Pero sinabi ni Gloryu na wala, at baka sa kuweba na lang sila magpalipas ng gabi. Nalungkot si Pansy dahil hindi siya makakapag-shower. Sinabi ni Goku, ayos lang yan, huwag maligo. Ganun naman ang palagi kong ginagawa. Sagot naman ni Pansy, kaya ang baho mo, Maya-maya, nakahanap na sila ng kuweba. Dito na sila kumain at nagpahinga. Habang natutulog si Goku, tinanong ni Pansy si Gloryu kung sino ang nag-hire sa kanya para itumba si King Goma. Tumanggi siyang sagutin ito, at ito ang nagdulot ng lalong pagdududa sa kanya ni Supreme Kai. Kaya tinanong siya ni Supreme Kai kung bakit gusto niyang talunin si King Goma. Sumagot naman si Gloryu dahil masama siyang tao at pinahihirapan niya ang mga Majin. Pero hindi naniniwala si Supreme Kai sa sagot niya. Habang natutulog ang lahat,
lumabas si Glorio at may kinausap sa tawag. Sinabi niyang gumagana at smooth ang kanilang plano. Lumalabas na ang kausap niya ay si Arinso, na nagsabi ng good job. Pagkatapos nito, bumalik na siya sa tatlo para matulog, pero hindi niya alam na gising pa pala si Supreme Kai. Kinaumagahan, nagising sila sa isang malakas na yapak. Hindi nila alam kung ano ito, kaya nagdulot ito ng alarma. Pero si Goku at Pansy ay mahimbing pa rin na natutulog. Agad nila itong ginaisang dahil may lumabas na isang higanteng torong halimaw. Sobrang natakot si Pansy, pero sinabi ni Goku, bakit ka natatakot? Isa lang itong kambing. Dahil dito, nahiya ang toro at nainis. Sumigaw ito ng, isa akong minotaur. Wala namang ganitong kalaking kambing. Tanga ka ba? Wow, astig ng pangalan mo, sagot ni Goku, na nagpakilig naman sa toro. Pagkatapos nito, sinabi ng toro, binobola mo pa ako. Gagawin ko kayong umagan. Sumagot naman si Goku, ano? Hindi ba damo ang kinakain ng mga kambing? Tila sobrang pikinin at utu-uto ang toro na ito. Pero sinabi ni Glorio, ako na ang bahala sa toro na ito, sabay aya sa kanya palabas. Pumayag naman ang toro. Tumanggi si Goku at sinabing, ako na ang bahala. Baka hindi mo siya kayanin, Glorio. Nainis naman si Glorio at sinabing, huwag mo akong maliitin. Tingin mo ba talagang higit na mas malakas ka kaysa sa akin? Sumagot si Goku, hindi naman ako nagyayabang, nag-aalala lang ako. Tugon naman ni Glorio, bakit hindi mo ako subukan para malaman mo? Lumabas sila para maglaban. Pero tila nagtaka ang toro sa kanila dahil parang hindi na siya pinapansin, na para bang hindi niya tinangkang patayin sila kanina. Sinabi ni Goku na itigil na nila ito, pero sinabi ni Glorio na alam niyang malakas si Goku. Ngunit dahil bata na siya ngayon, sa tingin niya ay kaya niyang labanan si Goku. Kaya naman pumayag si Goku at sinabing, sige, lalabanan kita, pero isang kamay lang ang gagamitin ko. Huwag mo akong maliitin, tugon ni Glorio. Nagsimula na ang kanilang duelo. Matindi ang kanilang laban, at bagamat hindi natatamaan si Goku, nasasalo naman ni Glorio ang mga suntok nito. Bumilib si Pansy dahil seryoso ang dalawa, pero sinabi ni Supreme Kai na nagsisimula pa lang sila. Maya-maya, ginamit ni Glorio ang kanyang kapangyarihan at inatake si Goku. Nakaiwas si Goku pero nabigla siya sa ginawa ni Glorio. Dahil dito, biglang may pumasok sa isip ni Supreme Kai. Sinabi niya kay Goku na seryosohin niya ng kaunti si Glorio dahil gusto niyang makita kung gaano ito kalakas. Sumunod naman si Goku sa utos niya at kinuha ang kanyang baston, sabay sugod kay Glorio. Walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang mga atake nito, at nagulat si Glorio nang biglang nasa harap na niya si Goku. Hindi niya naiwasan ang atake nito na nagpatalisik sa kanya. Pero hindi basta-basta tatamba si Glorio at agad siyang umatake kay Goku, na nagpatalsik sa baston nito. Gulat na gulat sila dahil napakalakas ng magic ni Glorio. Maya-maya, nag-charge si Glorio ng isang napakalakas na magical energy. Natuwa si Goku at agad na nag-Super Saiyan 1. Kinabahan si Glorio dito, at nagulat si Pansy at ang toro sa lakas ni Goku. Dalawang isip si Glorio kung gagana ang kanyang atake dahil ramdam niya ang sobrang laki ng diferensya ng lakas nila ni Goku, kahit wala pa itong ginagawa. Sa huli, tinuloy pa rin niya ang kanyang atake at ibinigay ang lahat. Pero walang kahirap-hirap itong pinigilan ni Goku, na para bang wala lang. Bigla siyang lumitaw sa likod ni Glorio at sinabing, mukhang nanalo na ako, Glorio. Sagot naman ni Glorio, oo, panalo ka na. Wala akong tsansang manalo o kahit magalusan ka. Pagkatapos ng laban, nagtataka si Glorio kung ano ang ginawa ni Goku. Pinaliwanag ni Goku, ang tawag dito ay Super Saiyan. Sumagot naman si Glorio, meron ka pa bang ibang abilidad bukod dyan? Oo naman, madami pa, sagot ni Goku. Habang nag-uusap sila, pasikretong tumatakas ang toro, pawis na pawis sa takot dahil sa laban na nasaksihan niya. Lalo pa siyang nagulat nang tawagin siya ni Goku at sinabing, sorry sa paghihintay, kambing. Tara, simulan na natin ang laban. Halata ang takot sa mukha ng toro, kaya nagpanggap na lang siyang hindi natatakot at sinabing, waaha. Ganun nyo ba gustong maging umagan ko? Ay, teka lang pala, may pinatay ako kagabi, napakalaki at napakalakas na beast monster, at kinain ko lahat yun. Napakaswerte nyo dahil busog pa ako. Pero ang totoo, gutom na siya. Pagkatapos ng mahabang daldalan,
umalis na lang ito at sinabing, matutulog na lang ako, busog pa pala ako. Balik tayo sa Earth, kung saan inaayos ni Bulma ang spaceship nila. Sinabi niyang malapit na itong matapos, habang si Vegeta naman ay patuloy sa pagpapalakas. Hindi nagtagal, natapos na ni Bulma ang pag-aayos at sinabing maghanda na sila dahil aalis na agad. Maya-maya, sumakay na ang tatlo para maglakbay papunta sa Demon Realm. Ngunit nagka-error ang spaceship at bumagsak bago pa sila makaalis. Sobrang nabigla si Bulma dahil hindi niya alam kung bakit ito nangyari. Agad niyang ininspeksyon ang spaceship, at lumabas na kulang pala ito ng isang importanteng parte na wala sa Earth. Sinabi ni Kibito na ang parte na yun ay makikita lamang sa Demon Realm. Tinanong ni Vegeta kung pwedeng gumamit ng ibang parte na meron sa Earth, pero sumagot si Bulma na posible ito, pero napakatagal nang aabutin. Dahil dito, nawala na sila ng pag-asa. Maya-maya, habang nagtatalo si Vegeta at Bulma, biglang may dumating na spaceship. Ito pala ang alaga ng hari ng Demon Realm na inutusan niya para sunduin sila Vegeta. Hindi pa nila kilala ang dumating, kaya naghanda sila para makipaglaban. Ngunit nagpakilala ito at sinabing ipinadala siya ng hari upang sunduin sila. Sa wakas, naglakbay na sina Vegeta papunta kila Goku. Sobrang curious si Bulma tungkol sa mga ginagawa ni High Beast, kaya tinanong niya ito tungkol sa mga gadgets. Sinabi lang ni High Beast na naghahanap siya ng mas mabilis na ruta para makarating agad siya sa parlor. Balik kila Goku, biglang sinabi ni Pansy na pahintuin ang kanilang sasakyan dahil may nakita siyang mga sundalo ng kalaban na rumoronda. Sinabi ni Supreme Kai na magbago sila ng ruta para maiwasan ang komprontasyon. Pero bago pa sila makaalis, nakubkob na sila ng mga sundalo. Sinabi ng mga ito na kung hindi sila susuko ng payapa, aatake sila. Wala silang nagawa kundi sumunod, dahil hindi nila pwedeng hayaan na masira ang kanilang spaceship. Samantala, taka si Glorio kung paano sila natunton ng mga sundalo. Dito naalala ni Pansy na baka dahil ito sa collar sa leg niya. Ipinaliwanag niyang inscan pala ng mga sundalo kanina ang kanyang collar. Sinabi naman ni Glorio na ayos lang yun, dahil sa tingin niya, hindi pa alam ng mga sundalo na kasama nila si Goku. Dagdag pa niya, kung alam nila ito, tiyak na inatake na agad tayo. Bago sila bumaba, sinabi ni Supreme Kai na magtago si Goku sa likod. Ngunit duda si Pansy at sinabing sigurado siyang hahalugugin ng mga sundalo ang lahat. Sumagot si Supreme Kai, ako ang bahala. Pagkababa nila, agad na ininspeksyon ng mga sundalo ang kanilang sasakyan. Kabado si Pansy na baka makita si Goku, pero laking gulat niya nang sabihin ng sundalo na wala silang nakitang tao doon. Paglingon niya, napasigaw siya nang makita si Goku sa damuhan. Sa swerte nila, hindi siya napansin ng mga sundalo. Tinanong niya si Supreme Kai kung ano ang ginawa nito. Sinabi ni Supreme Kai, wala. Pina-teleport ko lang si Goku sa tabi ko nang papalapit na ang mga kalaban. Kahit wala silang makita, hindi pa rin sila tinantana ng mga sundalo. Sinabi ng mga ito na sumama si Pansy sa kanila dahil sa kutob nilang siya ang batang nakamaskara na naghagis ng bomba. Wala na silang choice kundi itumba ang mga Tokmol na ito. Kinuryente ni Pansy ang sundalo, habang si Supreme Kai at Glorio ay agad inatake ang iba. Walang kahirap-hirap nilang pinabagsak ang mga ito. Gayunpaman, may mga nakatakas sakay ng kanilang spaceship at bumalik na may dalang atake. Pero walang nagawa ang mga ito. Mabilis silang pinabagsak ni Goku, at maski ang iba pang tumakas ay nadali rin. Pagkatapos ng labanan, naging wanted na rin sila. Sinabi ni Goku, ayos lang yan. Ako ang bahala, ngunit sa kasamaang palad, tinamaan din ang kanilang spaceship at nawasak ito. Napansin nila na may isang spaceship na naiwan na walang damage. Napansin pa ni Pansy na ito ay isang latest model. Agad silang nag-impake dito. Pero bago umalis, naiinis si Pansy dahil sa collar niya. Sinabi niya na mahahanap sila ng kalaban kahit saan sila magpunta. Sumagot naman si Supreme Kai, pwede ko bang makita ang collar na yan? Pinakita ito ni Pansy, at sinabi ni Supreme Kai, isa itong catchintite, isang indestructible material na makukuha lamang sa planeta namin. Sinabi ni Pansy, oo, wala pang kayang Samira at tanggalin ito. Ngunit sinabi ni Supreme Kai na alam niya kung sino ang gumawa ng mga collar na ito, ang kanyang ate na si Arinso. Nagulat si Pansy nang sabihing tatanggalin ito ni Supreme Kai. Totoo ba? Tanong ni Pansy.
Oo, sagot ni Supreme Kai. Isa rin akong Glean tulad ng ate ko. Walang kahirap-hirap na tinanggal ni Supreme Kai ang collar at dinurog ito. Dahil dito, napakasaya ni Pansy. Sa wakas, malaya na ako, sabi niya. Tinanong niya si Supreme Kai, isa ba itong special magic na tanging mga Gleans lang ang kayang gawin? Ano, hindi. Kahit sino kaya itong gawin, sagot ni Supreme Kai. Lalong natuwa si Pansy at sinabing turuan siya nito para maipasa rin niya sa iba. Umalis na sila gamit ang bagong spaceship at nagpatuloy sa paglalakbay. Masaya si Glorio dahil napakabilis ng kanilang spaceship ngayon, pero may isa silang problema. Hindi nila alam ang pin ng spaceship na ito, kaya't hindi sila makakadadaan kay Warp Sama. Pero sinabi ni Pansy, "Huwag na kayo mag-alala, ako bahala dyan." Agad na tinawagan niya ang isang hacker ng kanilang palasyo, at sa isang iglap, nahack na niya agad ang spaceship at nakuha ang pin number nito. Binalitaan din sila nito na andito na ang mga kaibigan ni Goku sa Demon World. Sinabi nila na antayin na nila ang mga kaibigan ni Goku, pero tumanji si Goku at sinabing wag na at makakahabol naman sila. Wala silang nagawa dahil sobrang excited na ni Goku kalabanin ang mga Tamag Amos, kaya't pumayag na lang silang magpatuloy. Lumipat naman tayo kay Vegeta, kung saan bilib na bilib sila sa ganda ng lugar na ito, pero may reklamo si Bulma at sinabing, napakabaho dito. Sa kanilang banda, kausap ni Hybeast ang hari at nagrereklamo siya dahil ang alam niya dito lang niya dadalhin ang mga kaibigan ni Goku, hindi sundan sila papunta sa Dragon Balls. Nagdahilan pa siya sa hari at sinabing meron siyang date ngayon, kaya't hindi na siya pwede. Pero hindi nakatiis si Hybeast nang sabihin ng hari na kapag hinatid niya ang mga ito kay Goku, bibigyan siya ng hari ng isang masarap na pizza na puno ng bulate at tae ng aso. Lumipat tayo kay Goku. Masaya siya dahil sinabi ni Glorio na malapit na sila, at tinanong niya kung direkta na ba silang pupunta sa mga Tamag Amos. Ang sagot ni Goku, oo naman, diretso tayo sa kanila. Bumaba na sila at naglakad papunta sa Tamag Amos, at bumilib si Goku dahil sobrang laki ng Dragon Ball sa dibdib nito. Sinabi ni Goku, mukhang malakas nga ito, at ang sagot naman ni Pansy ay, syempre, at wala pang kahit na sinong lumaban dyan at nanalo. Tinanong nila kung tutuloy ba si Goku kung labanan nito, pero sinabi ni Goku na kakain muna siya at tatay. Kaya't agad silang nagpunta sa isang restaurant at kumain. Tinanong si Supreme Kai kung sino huling lumaban sa Tamagami, at sinabi ng waiter na 20 years ago, merong isang malakas na nilalang na lumaban dito, pero wala pang isang segundo, lusak na siya. Tinanong naman ni Goku kung paano magsimula ng laban sa Tamagami, pero akala niya nagbibiro lang si Goku at sinabing, ang mga bata talaga, walang kaalam-alam kung gaano kalakas ang mga Tamagami. Sabay tanong ni Goku kung saan ang banyo, at agad na nagpunta doon para tumae. Sinabi ni Goku, tara na at magsimula, pero agad sinubukan patigilin si Goku at sinabing wag na lang kaya labanan ni Goku ang Tamagami dahil maski si King Dabra ay hindi kayang talunin ito. Pero walang pake dito si Goku at nagpatuloy. Sinabi niyang, dun lang sila sa likod, at agad lumapit sa Tamagami at tinawag ito. Pero nagulat si Goku nung agad sumigaw ito ng, bakit, na halos mabinge silang lahat, at yumanig ang paligid. Agad naghanda ang dalawa sa laban. Agad siyang inatake ng Tamagami, pero naiiwasan lahat ito ni Goku. Umatake din si Goku gamit ang kanyang baston, pero wala itong nagawa, at siya pa ang napaatras. Napakatindi ng bigayan ng kanilang mga atake, at halos match lang sila. Dahil sa matinding laban na ito, halos dinumog ito ng mga tao para manood. Bumilib si Pansy kay Goku, at sinabi rin ni Supreme Kai na isang henyo si Goku pagdating sa pakikipaglaban. Habang si Glorio naman ay natulala lang sa nakikita niya. Patuloy pa ang laban ng dalawa. Naiipit si Goku ng napakalakas na martilyo ng Tamagami. Habang pinipisa siya, hindi ito mapatalsik ni Goku. Pero nagulat ang Tamagami nang biglang mag-Super Saiyan si Goku. Parang naging kasinggan ng hangin ang martilyo niya at tumalsik. Inatake niya si Goku, pero madali itong iniwasan at winasak ni Goku ang martilyo ng Tamagami. Tila nag-iba ang laban nung nag-Super Saiyan 1 si Goku. Nagulat si Pansy nang itabi ni Goku ang baston niya at lumaban ito gamit ang hand-to-hand combat. Sumugod ang dalawa, at nagsimula na naman ang matinding laban. Palitan ng napakalalakas na atake na halos madurog ang lahat ng nasa paligid. Gumamit ng napakalakas na energy blast ang Tamagami,
Kaya't sinabi ni Goku na gagamitin din niya ang kanya. Ginamit ni Goku ang kanyang iconic na Kamehameha, kung saan na-overpowered niya ang atake ng Tamagami. Hindi tumigil si Goku sa pagbuga ng kanyang Kamehameha na halos maluso na ang Tamagami at ang nakapaligid na bundok. Natulala na lang ang lahat habang pinanunood kung paano durugin ni Goku ang napakalakas na Tamagami. Pero sa huli, napatalsik ng Tamagami ang Kamehameha ni Goku. Wala pang isang segundo, nakaatake na agad si Goku at napabagsak siya. Sinabi ni Tamagami, ayoko na. Susuko na ako. Nagtaka si Goku dahil alam niyang kaya pang lumaban nito. Kaya't sinabi ng Tamagami, wala nang saysay maglaban pa dahil naintindihan ko na kung gaano kalakas si Goku. Sinabi ni Goku, edi ibibigay mo na sakin ang Dragon Ball. Sumagot ang Tamagami at sinabing, hindi pa. Meron pa tayong final battle. Nagtaka si Goku kung ano ito. Tinanggal ng Tamagami ang Dragon Ball at inilagay sa isang baso. Sinabi niya na pag nahulaan ni Goku kung nasaan ito, sa kanya ibibigay. Agad namang pumayag si Goku. Nagsimula na ang Tamagami sa paglilipat-lipat ng pwesto. Nagulat ang lahat dahil parang unfair ito dahil sa sobrang bilis. Pero si Goku ay maijing nakatitig at nakafocus lang. Natapos na ang Tamagami at tinanong kung nasaan na ang Dragon Ball. Maski sino sa kanila ay hindi nakasabay dito at hindi alam kung nasaan ito. Nagulat ang lahat nang sabihin ni Goku na wala ito dito, sabay turo sa ulo ng matanda, at andun nga ito. Ipinaliwanag ni Goku na bago mangyari ang bilis ng Tamagami, hinagis niya ito doon. Dahil dito, matagumpay na nakuha ni Goku ang Dragon Ball. Natuwa ang Tamagami sa mabuting loob ni Goku at sinabing, mag-ingat ka. Kaya nagpasalamat naman si Goku. Habang tuwang-tuwa ang mga tao sa tagumpay ni Goku, hindi sila makapaniwala na may nakatalo sa isang Tamagami. Habang nagsasaya ang lahat, tumawag ulit si Arinso kay Glorio at agad niyang binalita ang mga nangyari. Pagkatapos nito, nagpatuloy na sila sa paglalakbay para hanapin ang natitirang dalawang Dragon Ball. Sa kabilang banda, pinapanood muli ni Dejezu at King Goma ang laban ni Goku kay Majin Buu, ngunit may napansin si Dejezu, isang taong nakatayo sa malayo. Sinubukan nilang i-zoom ito, ngunit hindi nila makilala kung sino. Nang linawan nito ni Dejezu, nagulat si King Goma nang makita si Arinso na kumukolekta ng mga tira-tira mula sa cell ni Majin Buu. Dahil dito, napaisip sila kung ano ang binabalak ni Arinso. Samantala, tila may ginagawa si Arinso na kakaiba at sinabi pang, mukhang oras na. Lumalabas na gumagawa ulit sila ng isa pang Majin Buu. Sinabi ni Arinso, hindi ba ikaw ang gumawa kay Majin Buu? Sumagot naman ang mangkukulam at sinabing, hindi ako yun. Ang gumawa kay Majin Buu ay ang wizard na si Babidi. Ngunit alam ni Arinso na nagsisinungaling lang ito dahil walang kakayahan si Babidi na gawin ito. Sinabi ng mangkukulam na daruan siya ni Arinso upang makapag-share sila ng impormasyon kahit hindi nag-uusap. Pagkatapos gawin ni Arinso ito, may sumabog na isang berdeng enerhiya. Sinabi ni Arinso na dahil dito, magiging Supreme Demon Lord na siya. Ngunit binalaan siya ng mangkukulam na kahit mukhang mahina si King Goma, malakas pa rin ito. Ang sagot ni Arinso ay, pag may maling mangyari, gagamitin ko lang ang Dragon Balls. Hindi makapaniwala ang mangkukulam dahil imposible nilang makuha ang Dragon Balls, ngunit kampanting sinabi ni Arinso na madali lang yon dahil may tagakuha siya nito at mayroon na silang isa. Samantala, bumalik tayo kina Vegeta kung saan binalita ni King Kaden ang tungkol sa pagkatalo ni Goku sa Tamagami. Dahil dito, nagsi-celebrate sila at nagpa-party sa tagumpay ni Goku. Sinabi rin ni King Kaden na magkikita-kita sila kay Warp Sama kaya't hindi na niya kailangang sundan ito. Dahil narinig ang tungkol sa party, na-excite si Bulma at tinanong kung anong klaseng mga inumin at pagkain ang meron doon. Sinabi ni High Beast na may alak silang kulay putik, mga pagkain na tae ng aso, at mga tulok. Agad namang nagulat at nabahala si Bulma. Bumalik tayo kina Goku, kung saan nagbabalak na silang maghanap ng magandang camping spot. Ngunit nagrereklamo si Pansy dahil hindi na naman siya makakaligo dahil sa kuweba na naman sila matutulog. Gumawa ng paraan si Pansy para hindi makilala si Goku, kaya't sa huli, pumayag na rin si Glorio na maghotel. Bago sila pumasok sa loob, sinabi ni Glorio na iwan ni Goku ang kanyang baston at itago ang Dragon Ball. Pagpasok nila sa hotel, masama ang tingin sa kanila ng mga tao, at tila may hinala.
Sinabi ni Glorio na magsama-sama na lang sila sa iisang kwarto, at sumang-ayon ang lahat. Lumalabas na nakilala si Goku ng mga tao doon, at binabalak nilang nakawin ang Dragon Balls. Sa loob ng kwarto, masaya si Pansy dahil sa wakas, nakaligo na rin siya. Sinabi niya kay Goku na maligo na rin, pero ayaw ni Goku dahil tinatamad siya. Dahil sa kakulaitan ni Pansy, napapayag din si Goku. Pagkatapos niyang maligo, sinalubong siya ng napakaraming pagkain. Habang kumakain sila ng payapa, nagulat sila nang may nagwawala sa labas at sinasaktan ang may-ari ng hotel. Hindi nila alam, plano lang ito ng mga magnanakaw para ma-distract sila. Dahil dito, nakuha ng mga magnanakaw ang Dragon Balls. Sinubukan itong hanapin ni Goku, pero nakalayo na ang mga magnanakaw. Kampante si Pansy at sinabing nilagyan niya ng tracker ang Dragon Balls. Sabay turo kung nasaan ang mga magnanakaw. Nagkita ang dalawang magnanakaw, at sobrang saya nila dahil malaking pera ang makukuha nila kapag nabenta ang Dragon Balls. Pero nagulat sila nang makita si Goku na nandoon din at pinapanood sila. Sinubukan nilang tumakas, pero madali silang naabutan ni Goku. Nakuha muli ni Goku ang Dragon Balls, at sakto namang dumating si Glorio para tapusin ang dalawang Tokmol na yun. Maya-maya, tumawag ang tatay ni Pansy at sinabing magkikita-kita sila kasama ang mga kaibigan ni Goku bukas kay Warp Sama. Tinanong ni Glorio kung malalakas din ba ang mga kaibigan ni Goku, at sinabi ni Goku na oo, sobrang lakas nila. Sinabi ni Supreme Kai na maghanap na lang sila ng ibang lugar para sa kaligtasan nila. Pero nagreklamo si Pansy dahil napakamahal ng binayad nila sa hotel, tapos aalis lang sila. Nag-volunteer si Goku na siya na ang magbabantay, kaya't pumayag naman ang lahat. Natulog na ang lahat habang maingat na nagbabantay si Goku. Ngunit hindi nagtagal, inantok na rin siya, halos kusa ng pamipikit ang kanyang mga mata. Kinaumagahan, tameme ang mga kasama niya dahil ang magbabantay sa kanila ay mas mahimbing pa ang tulog. Ginaisen nila si Goku, at nagpatuloy sila sa paglalakbay. Tinanong ni Goku kung gaano katagal bago sila makarating kay Warp Sama, at sinabi ni Glorio na ngayong araw lang dahil mabilis ang sasakyan na gamit nila. Lumipat tayo kina Bulma, kung saan pareho ang nangyari sa kanila, nanakaw din ang kanilang spaceship. Sinabi ni High Beast na kagagawan yun ng mga lalaking binugbog nila kagabi. Balikan natin ang pangyayari kung saan nabangga ni Vegeta ang isang lasing na lalaki. Agad siyang sinuntok nito, pero walang kahirap-hirap lang niyang sinalo ang suntok sa baybawi ng suntok, na nagpabagsak sa tulok. Umatake pa ang mga kagrupo ng lasing, pero wala rin silang kawala at walang awa silang pinatumba ni Vegeta. Hindi na nila alam kung paano makakaalis, kaya't sinabi ni High Beast na tawagan na lang nila si Pansy para sunduin sila. Lumipat tayo kina King Goma, kung saan binalita sa kanya ni Dejezo na pumunta sa Demon Realm ang mga taong ginawa niyang bata. Sobrang kinabahan si King Goma, lalo na nang sabihin ni Dejezo na balak kunin ng kalaban ang Dragon Balls. Natawa si King Goma sa narinig at sinabing imposible ang binabalak nila. Ngunit halos mabaliw siya nang sabihin ni Dejezo na nakuha na ng kalaban ang ikatlong Dragon Ball. Nagalit si King Goma dahil sa kapabayaan at kawalan ng aksyon ni Dejezo. Samantala, inip na sila Vegeta sa kakaante kina Goku. Ilang minuto pa, dumating na rin sila. Agad na sinabi ni Vegeta kay Goku na kunin na nila ang iba pang Dragon Balls dahil naiinis na siya sa mundong yun, dahil napakahihina ng mga tao. Pero sinabi ni Glorio na hindi sila pwedeng umalis agad dahil hindi nakakayanin ng spaceship. Sinabi naman ni Pansy na magpapadala ang tatay niya ng bagong spaceship para sa kanila, pero kailangan nilang maghintay. Dahil dito, nainis si Vegeta, lalo na't may iwan na naman siya at may boring habang si Goku ay nag-iipon ng Dragon Balls at nakikipaglaban sa mga malalakas na nilalang. Umalis na sila Goku at sinabing sumunod na lang ang iba. Pag-alis ng grupo ni Goku, lalong nainggit si Vegeta nang sabihin ni Piccolo na mukhang naaadik si Goku sa pakikipaglaban sa mga tamag-emes. Hindi nagtagal, dumating ang isang grupo na naghihiganti sa pambubugbog na ginawa ni Vegeta. Nagdala pa sila ng mga malalakas at nakakatakot na gang boss. Tinanong ni Vegeta kung sila ba ang nagnakaw ng spaceship nila, at sumagot ang grupo, oo, at lumuhad ka na at magmakaawa dahil dudurugin ka namin. Naglabas ng napakalakas na enerhiya si Vegeta, na ikinagulat nila. Sa kabila nito, umatake pa rin ang grupo. Walang awa silang pinagpapagsak ni Vegeta sa isang iglap lamang.
Sa huli, nainis pa rin si Vegeta dahil nasayang lang ang oras niya sa mahihinang kalaban. Sa sobrang takot, umamin ang mga kalaban kung saan nila dinala ang spaceship. Samantala, kina Arinso, tila papalapit na ang tagumpay ng kanilang eksperimento. Masaya sila sa resulta nito. Nilagyan ni Arinso ng buto ang kanilang nilikhang nilalang at tila diniligan niya ito. Maya-maya, biglang lumaki ang nilalang at sinabing isang tagumpay na eksperimento ito. Ipinakilala ni Arinso ang bagong Majin Buu, na pinangalanan nilang Majin Kuo. Nagulat ang mangkukulam, pero agad na inutusan ni Arinso si Majin Kuo na talunin ang number 1 Tamagami. Kampanteng sumagot si Majin Kuo, walang problema. Agad nilang pinuntahan ang number 1 Tamagami upang subukan ang lakas ni Majin Kuo. Hinamon niya ito at sinabing, sana handa ka na. Umatake agad si Majin Kuo gamit ang kakaibang estilo ng pakikipaglaban at nagbigay ng isang napakalakas na atake. Ngunit walang epekto yun sa number 1 Tamagami. Bumalik tayo kina Goku. Dumating na sila sa lugar ni Warp Sama. Agad na pinahaba ni Supreme Kai ang tenga ni Goku upang makadaan sila. Samantala, masaya naman si Bulma dahil nabawi na nila ang ninakaw na spaceship. Sinabi ni Vegeta, kahit tanga si Goku, sa tingin ko tama ang plano niya na kunin at gamitin muna ang Dragon Balls para maibalik tayo sa normal bago iligtas si Den. Samantala, sinabi ni High Beast na napakaganda ng kutis ni Bulma at inalok pa itong maging girlfriend niya. Agad namang sumigaw si Vegeta, gusto mo bang mamatay? Asawa ko yan. Patuloy pa rin ang laban ni Majin Kuo sa Tamagami. Ngunit kahit anong atake ang gawin niya, wala pa rin itong epekto. Kahit gamitin pa niya ang kanyang secret move, tila nilalaro lamang siya ng Tamagami na parang isang sanggol. Gayunpaman, hindi sumusuko si Majin Kuo at ibinibigay ang lahat sa bawat atake. Nagulat silang dalawa nang makita na walang kahit isang gallows ang Tamagami, samantala, kina Goku, nakapasok na sila sa Second Demon Realm. Masaya si Supreme Kai dahil sa wakas, nakabalik din siya sa lugar kung saan siya nanggaling. Napansin naman ni Pansy na ang bilis ng kanilang paglalakbay, kaya ipinaliwanag ni Gloryo na magaan ang hangin sa realm na yun, kaya mabilis silang gumagalaw. Tinanong ni Supreme Kai kung may mga Kraken pa sa lugar na yun. Sinagot siya ni Gloryo, oo, at mas marami pa sila ngayon. Habang nag-uusap, bigla silang inatake ng mga kalaban. Sinubukan nilang tumakas at magtago sa ulap, pero nahabol pa rin sila. Unti-unting nasira ang spaceship nila at bumagsak ito. Agad na lumabas si Goku para harapin ang mga kalaban. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito, na ikinagulat ni King Goma. Maging si Dejezo ay nabigla dahil mas malakas si Goku kaysa sa inaakala nila. Agad na inutusan ni King Goma si Dejezo na tipunin ang lahat ng kanilang mga sundalo. Masayang-masaya si Pansy dahil nakaligtas sila sa ambush ng kalaban. Pero natigil ang kanilang kasiyahan nang biglang lumabas ang isang higanteng Kraken. Agad silang nahuli nito. Pinalabas ni Goku ang lahat ng nasa spaceship, pero si Pansy ay bumalik pa para may kunin. Dahil dito, natrap siya habang pinipisak ng Kraken ang spaceship. Mabuti na lang at nakaabot si Goku para mailigtas siya. Nag-alala si Supreme Kai dahil naiwan ang Dragon Ball sa spaceship at tinangay na ito ng Kraken. Ngunit sa muling pagkakataon, iniligtas ni Pansy ang araw. Lumabas na ang dahilan kung bakit siya bumalik para kunin ang Dragon Ball. Dahil nasira ang spaceship nila, wala nang choice ang grupo ni Goku kundi maghintay kina Vegeta. Samantala, hirap na hirap at pagod na si Majin Kuo, pero ang Tamagami ay wala man lang kahit isang gallows. Tila nilalaro lang nito si Majin Kuo. Sa kabilang banda, pumunta ang grupo ni Goku sa Planet Namek, kung saan nagmula si Piccolo. Napansin ni Supreme Kai na wala ng tao na nakatira sa planeta. Hindi nagtagal, naramdaman na ni Goku ang presensya ni Vegeta at sinabing paparating na sila. Sinalubong sila ni Goku at nagsalita, pero hindi siya narinig ng mga nasa loob ng spaceship. Binuksan nila ang pinto, at sinabi ni Goku na taasan ang lipad dahil may mga halimaw sa tubig. Agad namang sinabi ni Vegeta, ganoon ka ba kitakot sa mga maliit na halimaw, Goku? Pero maya-maya, lumabas ulit ang Kraken at muntikan na silang maabot nito. Nagulat si Vegeta nang makita kung gaano ito kalaki. Samantala, bumalik tayo sa bagong Majin Buu. Pagod na siya, pero wala pa ring gallows ang Tamagami. Sa huli, sumuko na si Majin Kuo. Umalis sila ni Arinso,
at sinabi nitong dismayado siya kay Majin Kuo at fired na ito. Nagpaliwanag naman si Majin Kuo, malakas ako, pero ibang level na ang kalaban ko kanina. Higit sa lahat, mas magaling akong kumanta at mag-shopping. Hindi alam ni Arinso ang sasabihin niya sa talk mall na ito. Balik tayo kina Goku, at sa unang pagkakataon, nakapunta na rin si Piccolo sa planet Namek. Sinabi ni Piccolo na ang tatay lang niya ang tumira dito, at pinanganak siya nang nakatakas na sila mula roon. Napatanong si Bulma kay Supreme Kai kung bakit siya tumakas sa Demon Realm. Kaya ikinwento niya ang kasaysayan, noong unang panahon, gumawa ng mga universe ang Super Majin Rimes, ang pinakamataas na awtoridad sa buong kalawakan. Pinili niya ang lahi ng Glints para mag-monitor ng mga universe at inassign sila bilang Supreme Kai. Pinaliwanag din niya na ang mga punong pinagmulan nila ay kaluluwa ng mga namatay na. Nagulat si Bulma, ibig sabihin nito, papa-extinct na ang lahi niyo, Supreme Kai. Sumagot si Supreme Kai, "Oo, wala kaming reproductive organs para magparami." Tinanong ni Bulma kung gusto niyang bumisita sa planeta nila, pero tumanggi si Supreme Kai, "Huwag na. Wala naman ang pupuntahan doon. Mas maganda kung magpatuloy na lang tayo sa paglalakbay." Agad namang nag-aya si Vegeta, dahil gigil na rin siyang makipaglaban sa Tamagami. Sumakay silang lahat sa spaceship at naghanda para umalis. Ngunit hindi nila alam na may isang Namekian na nakamasid sa kanila. Sino kaya ito? Magtatagumpay kaya sina Goku sa pagkuha ng mga Dragon Balls? Kayanin kaya nila ang number 1 Tamagami? Comment, Tamagami, para sa part 3. Dito na nagtatapos ang ating video. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.